Umulan na. Ang sarap niyan. Mukhang safe naman dito. Dito nga pala sila nakalibing. Ito nga pala yung toilet nila. Finally guys, magagamit na natin sa pagka-camping itong bago nating sasakyan na Suzuki Jimny 3-door. Ito naman yung mga gamit natin. So dito nakalagay yung ating gadget, lutuan, tent, lamesa, upuan, at yung iba pang gamit dito bagong bilhin nating box from Wanderer, power station, damit, inumin, electric pan, cooler, at syempre, dala din natin yung ating mini Jimny. Tapos ito naman yung ating inumin, balde, trolley. Syempre dala dapat natin yung pang emergency, and then yung pang-inflate and deflate ng gulong. Tapos dito natin ilalagay yan sa likod. So as a solo camper, maluwang pa rin naman siya. Tapos kung mapapansin niyo, tuwid na yung sandalan niya dito, no, yung para sa rear seat. So tinanggal ko kasi yung headrest niya. So kapag tinumba mong ganyan, flat lang siya. Mas lapat yung mga gamit, hindi sila nakaganon. Tapos yung seatbelt natin, tinanggal ko muna yung pagkaka-mount niya dito. Nakatornilyo siya dito, tapos tinali ko na lang siyang ganyan para anytime, pwede ko pa rin siyang ibalik once na hindi ko nagagamitin pang camping itong sasakyan natin. Tapos lalagyan natin siya ng matting na ganito. Kasi kung mapapansin niyo, yung surface nito is plastic, tas medyo madulas siya, no? So pwedeng maggalaw-galaw yung mga gamit natin dito kapag ma-unders tayo. Tapos ang maganda dito, na-order ko to from Japan. So kapag pinatong mo siya, hindi siya dumudulas kasi meron siyang mesh na ganyan sa likod. Tingnan nyo. Ayan. Ganyan yung itsura niya ngayon. Tapos, hindi siya umuusog o kumakapit siya dun sa madulas na plastic na to. Tapos sa itaas niya, parang rubber siya, no, na matigas. So ito yung maganda kasi kumakapit yung gamit dyan. Sa ngayon, all stock pa tong Jimny, no, hindi pa ako nagpalit ng wheels and suspension. Then wala pa siyang kahit anong accessories sa body niya. Ang maganda lang, tapos nang na-PPF itong sasakyan natin. Kaya kung mapapansin niyo, yung kanyang pintura sobrang kinang. At syempre, kampante akong mag-drive. Kahit saan ako pumunta, okay lang. Kasi kahit na madaan siya sa mga sanga-sanga or talahib or sa mud, sa sun, alam ko na protektado yung pintura ng ating sasakyan. So yun, ilalagay ko na yung mga gamit dito sa likod at let's see kung kasya lahat, no? Dami kasi. Alright, nailagay ko na dito sa loob ng sasakyan natin yung mga gamit. Tara, punta na tayo sa bago nating campsite. Soki! Hello! Sabi ko na, hinulaan ko lang yung boss. Kay ma salik pa, carbonara. Ay, carbonara, mag-carbonara. Kompleto na niya, sir. Pag may kompleto na niya, Yes, ma'am. isang kilo na. Ate kang fried chicken, ma'am. Din. Ay, fried chicken. Ipapala to. Manok. Lagi sa ganun. Ay, hello po. Sige po. Read po, ma'am. Read. Read.
Galunggong nga po yun eh. Ay, ganun ko na po. Pang carbonara mo, pang fried chicken mo, chunay kayo kompleto ni. May gisa no ratan dati? Bose? Bakit? Manig lola rin suki. De suki ni. De suki mi sabi na pala pa siya niya langan. O, boss. Siya, Kaya pala. siya, boss. Pasir na labas. Pasyaw nyo nag-ema na. O sige, kabalik ko ma'am. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Oh, Boss. thank you. Very much. Alin naman, Yung cooler. maka-Jimny ko. Kaya Boss, inulaan ko lang. Ikaw nga talaga. Bye-bye! Ayan, meron akong cooler. Sakto. Tapos ito, dito na lang sa likod. Then, nandito na rin ako. Bili na rin ako ng prutas. Adwa mo pong piraso, ma'am? 3 piraso po. Magkanya po ini? 100. Magkanya po, ma'am? Thank you po. 1 quart par, mga nini. Thank you, par. Tingnan nyo, ang sikip dito pero walang problema sa jeepney. Parang kasing lapad lang niya yung tricycle, oh. Walang kahirap-hirap, di ba? Sa mga ganitong lugar. Imagine kung yung rig ko is pick-up, halimbawa, tas naka-set up talaga siya na pang off-road, di ang lapad nun. Finally, makakapag-camping na rin sa wakas gamit itong sasakyan. 4 hours yung biyahe. Medyo nakakapanibago lang yung travel time natin kasi syempre mas matagal. Alam nyo, legit nga itong nilagay nilang tin sa sasakyan ko kasi hindi tumatagos yung init, oh. Kahit itapat mo ng ganyan yung kamay mo, walang init. Tapos ang oras is 12:52 PM. Tanghaling tapat pero dapat sobrang init. Pero dito, medyo may kamahalan siya pero sulit talaga, oh, promise. Ngayon, nandito tayo sa sigsag part ng Benguet. So, napaka-importante na yung mga gamit mo sa likod, naka-fix sila para hindi mapunta lahat sa yung mga gamit. Baka kasi may biglang uminto sa harapan mo, kaya biglang may tumawid, bigla kang pumreno. Lahat to mahampas sa ulo mo, o kaya dito mapunta, ganun. Kasi isipin mo, safe ka nga sa mga posibleng tumama sa'yo sa labas. Hindi ka naman safe sa mga gamit mo dito sa loob, di ba? Ganito pala yung feeling, nakakalula. Nandito na ako sa mas sigsag pa, sa Cannon Road. Kitang-kita ko na yung bangin sa left ko. Pero buti na lang kahit anong road condition, kaya ng jeepney. Tsaka ang liit lang niya eh, no? Yun ang pinaka number 1 na gusto ko dito, maliit siya tapos capable talaga. Kaya be ready lang sa mga hindi pa nakapunta sa Umaking campsite. Ayun nga, pasok natin yung sinasabi ko kanina na dapat nakasecure yung mga gamit ninyo dahil non-stop yung sigsag dito. And pagdating sa Umaking site, doon banda is meron pang off-roading. Kaya umulan na, 17 kilometers na lang. So ganyan yung tunog ng patak ng ulan sa jeepney. Okay naman, siguro maingay lang kapag talagang buhos na gano'n, no? Hindi naman sobrang ingay. Turn left. Eto na, magdalip na tayo. Ayun yung signage nila, Umaking Nature Park, car camping and tent pitching. So ingat lang kayo sa pagliko dito. Kung makikita ninyo, ang tarik, 4 kilometers pa mula dun sa kanto. Pero buti, dito sa bungad, sementado siya, no? Pero sobrang tarik, grabe. One way na dito, oh. Pero di ba, dahil maliit lang yung sasakyan, okay lang. Ito yung sinasabi ko, eh. At ayun na nga, rough road na, alugan-alugan na yung mga gamit ko dito sa loob, no? Maputik pa dito. Buti uminto na yung ulan. Grabe yung body roll ng jeepney. Pero hindi siya matagtag na matigas yung shock. Ito, maalog lang, pero malambot yung suspension. Tignan mo kung gaano kagrabe yung kalsada. Buti may dalawang semento dito, no? Pero hindi lahat ganun, no? Pero hindi ko pa nakikita na kailangan nyo ng 4x4 dito. Parang kaya naman ng siguro mga Innova, ganyan. Medyo mahihirapan na yung kotse gawa ng mababa siya. Merong part dun na tatamaan yung bumper mo. Ayan, tignan nyo ang kalsada. Matarek, tas may mga basag-basag na ganyan, oh. Ah! Naka 4x2 pa ako niyan. Pero kinaya naman, no? Basta may buwelo lang, no? Ingat lang sa mga bato. Medyo malala na ang sitwasyon, no? Magpo 4x4 na ako. Yun. Para may puwersa. Ah, matindi. Para 4 na gulong may traction. Grabing alog natin dito. Tama-tama yung pagpunta natin dito na naka-jeepney na, hindi nakamotor. Mahirap pag nakamotor to. Lalo na mabigat yung dala. Hindi mauna ka doon. Sige Kahit ba? anong pwesto. Sige po. Okay. Thank you po. Dito pala yung bahay nung namamahala. Kulay blue na gate. Your destination is on the right. Ayan na yung signage ng Umaking. Nice. Ganda dito. Ito na yung gate na blue.
Pati pala yung pagpasok dito, challenging eh. Alright, umaking campsite. Dito tayo pupwesto. Buti lang nakarating na tayo bago dumilim. Nakatsyempo na naman ako mag-isang camper. Pero sa totoo lang, malayo siya. 250 kilometers away mula sa bahay. Kaya inabot na ako ng 4:30 dito. Ang unahin kong setup ngayon, canopy, tapos tent. So yung pagluluto natin, sigurado gabi na. Ngayon, meron akong mga konting bago lang sa mga gamit ko dito dahil hindi pa ito yung pinaka full pack, kumbaga full setup natin. So paunti-unti, pine-perfect pa natin. Tapos parating na rin naman yung ating mga accessories. So konting tiis na lang. Mas relax na yung ating pagka-camping gamit ng Jimny. Meron akong bagong pegs from Camping Moon. Stainless steel sila. Size 30 cm. So ito yung maganda kasi syempre hindi na siya nangangalawang. So at least dumi na lang yung iniisip mo. Hindi kasama yung kalawang, di ba? Tsaka tumatagal siya. Then meron akong bagong lagayan ng hammer tsaka pegs. Ngayon ko napansin, meron pa palang pwesto dun, oh. Mas maganda yung pwesto. Total, hindi pa ako nakapag-setup. Lilipat na lang ako doon. Ayan. Mas okay dito, maluwang. Ayan oh, dito nakaharap yung canopy ko, pati yung tent. Side view nyo ako, di ba? Ngayon yung paglalagay ko nga pala ng canopy is hindi siya katulad nung paglalagay natin kapag nakamotor tayo. So ang gagawin ko, ulitin ko yung ginawa ko sa Camp Emenib na padiretso siya. Since wala namang ibang tao dito, yan, ganyan yung gagawin ko. So susukatin ko muna yung lapad niya para alam ko kung ilang steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung 10 ito, dapat nasa 8 lang yung pegs. Okay. Tunog solid yung pegs. Ito yung maganda kapag solid yung peg. Hindi basta-basta bumabaluktot. Kaso ang problema lang, baka sobrang tibay nito, kaya mong ibaon ng mahigpit. Kaya lang, hindi mo na mahuhugot. So sayang yung peg. 6 na piraso na to is 1,000 pesos.
Ngayon mag-additional lang ako ng pole. Ito yung pole dati sa nauna kong canopy na keep hike. Ayun, di ko sure kung match yung height nila. Mukhang okay. Pero dapat mas mababa yung kabila. Para pag umulan, aagos lang. So mukhang okay naman siya. Mukhang mapupuno ng tubig yung canopy ko kasi tignan nyo, yung isang peg, mababa siya ng bahagya pero ang problema, yung gitna ng canopy, walang pinagdidrainan ng tubig, no? So bahala na. Importante matayo ko muna to. Ganyan na itsura ng canopy ko ngayon. So mangyayari, pwede kong i-atras yung Jimny para itong bubong at saka itong pinto, sakali man umulan, hindi siya rektang mababasa. Hindi ko lang sure kung kasya siya dito. Siguro papantayin ko na lang. Let me see. Oh, wow. Sakto. May bubong ako. E di, every time na buksan ko yung pinto, kung umulan man, hindi ako mababasa dito. Galing, di ba? Tapos yung tulugan ko, pag ganyan lang siya. Dito na ako magluluto, pag ganyan. Di ba? Tapos dito lang ako kukuha ng gamit. Ngayon naman, ang tulugan. Yeah. Wow. Kita nyo ba yan? Ang orange ng araw. Sarap tignan muna. Ayun, kahit tignan muna natin siya. Bago man lang lumubog yung araw, di ba? Tignan mo yung mukha ko. Kalahati, orange siya, no? Kung ano yung kulay ng lupa dito, ganun din yung kulay ng araw. Ewan ko ba? Nagre-reflect ba yun ba dahil sa ulap, ganun? Ito yung dahilan kung bakit chiffon ivory yung kulay na napili ko sa Jimny. Kasi kung titignan nyo, yung kulay ng ground and yung kulay ng sasakyan ko, kumbaga, hindi siya malayo eh. Kung white ito, parang out of place yung kulay, ganun. Kumbaga, hindi siya pang outdoor feels. Siguro kung olive green yan, pwede. Black, pwede rin. Pero pag white, more on city siya, di ba? Pogi siya pagka ganun eh. Pero kung nandito ka sa outdoor talaga, tama ba? Basta ako sa mata ko lang, relax siyang nakikita. Kumbaga, nagbe-blend siya. Ayun na, madilim na. May oras din pala yung kuliglig, no? Pagka medyo dumidilim na at madilim na, ayun o, maririnig mo na silang kumukuliglig. Sarap tuloy pakinggan pero medyo scary siya, no? Lalo na pag madilim. Kunin natin yung mga pangmalakasang ilaw natin. Ito, medyo magulo pa yung mga gamit kasi nasa point pa ako nang nag-a-adjust. Hindi pa talaga naka-arrange lahat. Meron nga pala akong bagong rechargeable battery, Imoto rin yung brand. Ito yung dati. Ngayon meron silang mas the best. So ito ay lithium ion. So ayan, ganyan siya. So dahil meron akong flashlight sa ulo,
AAA yung battery nun, kaya bumili rin ako ng pang AA at pang AAA para kompleto. Naalala nyo to? Ito yung ilaw na binigay sa akin ni campsite ni Mio. So, black dog din siya. Gagawin ko para hindi siya agad malobat. Yung pinaka-low lang yung gagamitin ko ito. Tapos ito ay may magnet. Ayan, tanggalin muna natin tong suction cup. Then ito, ganyan. Tapos para hindi madilim, lagyan na rin natin ng ilaw to. Yan. Ito yung bago kong unan at yung dati kong kumot. Dala ko pa rin yung pinaka-latest kong lamesa. Pero dahil hindi tayo nakamotor, so nilagay ko siya sa bag niya talaga. So ito yung bag niya talaga. Lahat ng naka-attach sa lamesa ko is nandito lahat. Yun ang maganda sa bag niya kasi ang laki. Tsaka quality rin dahil meron siyang foam sa loob and then marami siyang mga lagayan like mesh, ganon. Dito ko na lang i-assemble para may ilaw. Pati yung kalan, nandito rin. So, kasya siya. Galing, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Oh. Marami siyang slot. Ayan, oh. Tapos meron pa dito. Meron pa siya sa taas. Tapos ito na yung lamesa. Ang kinagandaan ng merong ganito, hindi magkakaskasan yung mga materials. Like dito, dahil nakamotor ako, no, nagkagasgasan siya sa kabilang ganito. Yung tatakpan naman yung nagasgas, no. So yan, no. Magmamarka siya, permanent na yan. Kaya ako, pinalitan ko ng bago to. Nagkaskasan sila. Buti hindi nabura yung black dog. Medyo masikip. Baka hindi na ako makalabas. And then, lagay naman natin yung kanyang sampayan. Meron nga pala akong bagong upuan din at dahil nakasasakyan tayo, okay lang kahit medyo malaki siya dun sa ginagamit ko. Itong upuan na to, may special dito eh. Hindi siya ordinary camping chair. Ang tatanga pala nito is Wanderer. Ito yung galing sa Cebu. So umorder muna ako ng isa para masubukan. Then ganito siya. Tatanggalin mo lang yung mga strap niya and then sasaksak mo lang din. Meron siyang goma. Ayan, siya rin mismo. Ihigupin niya yung sarili niya. Ito yung paa niya. Ito naman yung tela niya. Same lang din yung process kung paano nilalagay yung mga ibang upuan. Make sure na nakabaon yung sa taas bago mo ilagay yung sa ilalim. Ayan, sagad dapat. Tapos ilalagay mo to sa kabila. Then dito naman, aalisin mo to. Tapos isushoot mo dito. Sagad din dapat. Ito yung ishoot mo. Mas madali kasing ipasok dito dahil nag-slide lang siya. Yan. Meron din siyang parang unan. Dito yan. May velcro siya. Dikit mo ganyan. Tapos may kasama siyang ganyan. Oh. Nilalagay sa apat na paa para kapag malambot yung lupa, hindi siya lulubog. At alam nyo ba kung anong special sa upuan na to? Bukod sa napakadali niyang i-assemble, komportable siyang upuan. Like now, pati ulo ko nakakasandal ay ito. Yun oh.
Naiikot siya. O di ba? Kapag ka may kukunin ka diyan, ikot mo to. Kapag may kukunin ka dito, di ka na magmo-move. Hindi mo na laging inaangat yung upuan mo kung saan mo gustong humarap. Bawa, may kausap ka doon, harap kang ganyan, habang nanonood ng TV, and then balik ka ulit dito kapag kumakain or may ginagawa ka, or halimbawa, nagko-computer ka, then tinawag ka ng kaibigan mo, ganoon, di ba? And hindi siya mainit isuot kahit sa mainit na lugar ka mag-camping kasi mesh yung dito sa likod niya tsaka sa tagiliran. Then, makapal din yung tela niya. Tapos, chinek ko yung mga products ng Wanderer. Meron din silang box, foldable chair, speaker, meron din silang strap, and may mga dinedevelop pa sila. So, kaya yung box ko dito, ayan o, Wanderer din yung tatak. Ngayon, magluluto na ako. Try natin gamitin yung Awada. Ito yung bago nating lutuan, Awada. Hindi ko dinadala to kapag nakamotor kasi non-stick kasi ito. So dahil sa vibration ng motor baka magasgas. Delikado yung non-stick kapag nakain mo, di ba? So ang maganda lang sa non-stick, hindi siya nag-stick. So madulas lang yung pagkain pagka magpiprito. Tapos ito, sa Awada, ang dami niyang laman o kompleto. Ay, nalaglag. So yeah, may kutsara siya, meron siyang chopstick, then meron siyang brush, yung nalaglag. Meron siyang mga maliliit na plato. So kung ikaw ay simplihang nagka-camping, pwede na to kasi isang set na siya. Ito yung takip niya, pwedeng buksan at isara. Ayan, meron siyang rubber. Then ito naman yung isa, di ba, non-stick. Malakas yung hangin, oh. May narinig ko kung kulog tsaka kumikidlat doon. Hindi ko sure kung uulan ngayon, no? Pero malakas yung feeling ko, uulan eh, no? Pero okay lang. Kaya inuna ko yung canopy tsaka yung tent kasi yan yung shelter natin kung ano man mangyari, di ba? Tutusin, pwede namang lamesa kagad para makapagluto tayo, no? Pero hindi na muna kasi hindi tayo magiging komportabling magluto kapag nababasa tayo sa ulan. Sasabit ko muna to. Meron siyang sabitan, no? Di ba ako, dito ko siya sasabit sa handle niya. Pero to meron siyang ganyan, no? Pang sabit, no? Galing din. So ilalabas ko pa rin yung mga dati kong lutuan kasi ito mas kompleto. Ito, mga Awada lahat to. Maganda sa kanya kasi tingnan nyo. Ang liit lang, oh. Mga sandok. Oh, yung tong niya, pagka nakaatras, ganyan lang siya kaliit. Pero pag inabante mo, hahaba siya. Ito naman, kahit mag-vibration, hindi magbabago yung kulay kasi titanium. Ang disadvantage lang ng titanium, halimbawa, naka-induction cooker ka. Ang alam ko yung titanium is hindi siya pwede sa induction, hindi iinit. Kailangan alloy or stainless, ganun. Umaambon na. Naririnig ko na dito sa canopy. Wala akong choice kung hindi i-atras na muna to. Yeah. Di na ako makakadaan pala. Ang haba ng mesa. Kaya mas madaling maganap ng gamit pag may ilaw sa ulo. Ito yung uulamin natin ngayon. Nga pala, magtatanggal ako ng gloves. Tapos na nga pala akong mag-set ng tent. Ipagluluto ko kayo ngayon ng piniritong galunggong at tahong.
Ang tawag sa amin sa Kapampangan is sulib. Pag sinabing sulib, gets na nila yung may sabaw, ganon. So ito yon. And then itong manok is bukas na lang. Then ito naman yung ingredients. Ang daming ingredients. At bukas, ipagluluto ko kayo ng carbonara. Diba? Ito ang maganda sa kanila, isang set na. Para sa ating sulib, nakaseparate pa yung para sa sulib at para sa carbonara. Ayos din. May frozen din pala to yung ham. Kailangan mailagay sa cooler to. So, madali lang naman ang pagluluto ng ating sulib. Ano ba sa Tagalog nito? Sinabawang tahong, ginisang tahong, basta yun na yun. So, basically, igigisa mo lang siya, tapos sasabawan mo lang. Ganun lang siya. So, ako, medyo nahihirapan lang akong kumain nito kasi hindi mo siya makakain ng sunod-sunod unless kung babalatan mo lahat. Ngayon, para may partner to, pagluluto tayo ng galunggong. Nakalimutan ko lang ipalinis yung galunggong, no? So, yun. Lilinisin ko muna to. And then, ito naman yung sangkap, bawang sibuyas, syempre. Meron siyang green sili and luya. Pagkatapos, pechay, kamatis, at mantika. Kaya ito yung gagamitin kong pangluto sa ating sulib dahil magigisa muna tayo ng bawang sibuyas, kamatis, at para hindi siya mag-stick or magdikit-dikit. Kaya ito yung ginamit ko. Tapos, isasahog na natin to dito. Kaya ganun. So, yun. Ngayon, kailangan natin ng tubig para mahugasan yung mga sangka. Pero, ang iba is hindi na tayo mag-iigib. Dahil meron na akong dalawang galon ng tubig. Ito rin yung ginamit ko nung nakaban tayo. Ayan. Black siya. So, 12 liters kada isa. Hindi malaki yung binili ko kasi para pwede kong hatiin. I mean, kung malaki masyado ito tapos hindi na magkasya dito, wala na tayong magagawa. At least ito, pwede mong hatiin, pwede mong i-reposition ng ganyan, yung isa pa halang, yung isa pa horizontal, di ba? So, yun. Tsaka para hindi siya mabigat buhatin, di ba? Ayan. Ngayon, sa Wanderer, meron akong in-order sa kanila na foldable chair. Ngayon, gagamitin ko yun para doon ko ipapatong itong mineral water. Pero ngayon, dahil wala pa, galing pa kasi ng Cebu yun, yung maliit na lamesa ko na lang gagamitin ko. Ito yun. Dahil yung tubig nating dala is mineral, pwedeng inumin, pwedeng panghugas. So, hindi pwedeng nakarekta sa lupa kasi makukontaminate. Kaya dapat above the ground siya para hindi rin siya kapitan ng mga insekto tsaka mga germs, ganun. Dito ko siya ilalagay para malapit sa akin. Ayan. Ito yung maganda dito. Pag tinanggal mo tong malaking takip niya, by the way, food grade nga pala tong plastic na to, no? Nakalagay sa label niya, food grade. Ito yung ilalagay mo sa kabilang takip niya. Itong galon na to is design siya for camping talaga eh, no? Gets nila yung pangangailangan ng camper. So bubuksan mo to para pagka naglabas na siya ng tubig, hindi siya magba-vacuum. Yan. Pasingawan yan. Yung parang pag nagbubukas ka ng lata ng gatas, di ba? So ito yung maliit na takip, tatanggalin mo to at ito yung ipapalit mo. I-position mo lang siya ng pababa na ganyan yung labi ng kanyang gripo. Pitan mo para hindi na tumulo. And then ito is yun ang ipapalit mo sa malaking takip dito. Kung saan siya nakalagay kanina. So yan. Para hindi mawala at hindi madumihan. Pagkatapos, meron siyang ganito. So ito ay ilalagay mo dito sa labi ng kanyang gripo para napoposisyon mo yung kanyang outlet. Para hindi rekta dyan or what. Tapos ang gagawin mo, itatayo mo to. Yan, pag ganyan siya ngayon, pwede mong iposisyon ng ganyan. E pagka maglalabas ng tubig, papunta doon, no? Itong lagayan na to is pwedeng dalawa. Ayan, ganyan siya katibay. Actually, pwede na to eh. Kahit di na ako order ng foldable chair. Kaso, ang disadvantage lang, ang baba niya. So, syempre, di ba? Sakit sa likod. So, kailangan medyo mataas. So, yung in-order ko, medyo mataas siya. Kaya, yung pagyuko mo, konti lang. Maabot mo na siya. Unlike dito, upo ka pa. Eh, alam mo naman kapag trend tayo ng tao, pag bigla kang tumayo, magbablackout ka, di ba? Ngayon, ito pa rin yung ating balde at planggana. So, yung purpose ng balde is para makapag-igib ng tubig. Pero may tubig na tayo. So, yung ating planggana lang ang ating gagamitin panghugas ng ating iluluto. Mini planggana. Siyempre, black din. Ayan, tignan nyo kung gaano ka-convenient
Diba? Pwede mong iganyan-ganyan, di ba? So just imagine kung nakarekta to sa lupa, di ba? Pwedeng pasukan ng insekto. Mukhang hindi na uulan. Meron na akong nakikitang between doon. Tsaka humina na yung hangin kumpara kanina, no? Parang tribunada lang, ayan, no? So, ang sikip kasi, kaya iabanti ko muna yung lamesa para makakilos ako ng maayos. Yan. Yan, dito ko ilalagay yung planggana. Sanay na ako sa kaliwa siya located eh. Okay, sa mga gustong matuto paano magluto nito, panoorin nyo to. So, ang first na gagawin ay hihiwain ang bawang sibuyas. So, hindi ako nag-upgrade ng kutsilyo at tagnan, chopping board. Dahil okay naman siya eh. Hindi naman kailangan ng malaki. Hindi pa ako nabibitin sa kanya, so hindi pa ako magpapalit. Then since tayo ay camper, as much as possible, nakamotor man o hindi, kailangan maliliit pa rin or pang outdoor yung disenyo ng ating mga kagamitan. Kasi ito ay design para hindi ka mahirapan sa pagdadala ng maraming gamit sa camping. At kung kailan lumabas ako, umaambon na naman. Pero okay lang yan. Bilisan na lang natin to. Hindi ko kasi alam paano siya ipupwesto. Kasi hindi pwedeng malapit sa tent yung apoy. So dito na lang tayo. Okay lang yan. Chop lang natin to. Ang next naman na i-chop is yung bawang. Lumalakas yung ulan. Meron akong bisita. Kulay puti pa. Umulan na. Atras ulit. Yeah. Yeah. Hindi takot sa tao yung aso. Sikip ko tuloy. Sumisilong yung aso dito. May lahi yung aso. May lahing snow. Oh, silong ka muna dito. Mababasa ka. Alam mo yun, malamig na yung panahon dito. Umulan pa. Kaya lamig. Ngayon, ang inihiwa naman natin ay kamatis. Pag inihiwa mo yung kamatis, wag paganyan mo siya ihiwain kasi lumalaban yung kanyang balat sa kutsilyo. So, patihaya para mas madali siyang may slice kung makapit ka agad siya. Oh. Kaso wag mo lang ididiin kasi sayang yung sarsa ng kamatis. Then, ito namang luya. Babalatan muna to bago ihiwain. Ang next naman ay ang pichay. Babanlawan lang natin ang pichay. Sa pechay naman, yung dulo lang naman ang puputulin dito, yung matigas. Yan. Punas-punas lang tayo ng konti. Kaya yan dapat ang mga kagamitan mo sa pagkakamp. Kasi exposed ka sa kahit anong environment. So dapat hindi nangangalawang yung gamit. Kahit cedar alloy yan or titanium dapat. So ngayon naman ay babanlawan natin to. Kasama ng galunggong. Dito ko na rin lilinisin yung GG. Pero lalagay ko siya sa maliit na mangkok. Ayan. Then, okay na yung GG natin. GG na siya. Para sa tahong. Okay naman. Laking bagay ng may cooler. Hindi nangamoy masangsang yung raw meat. Dagdag mo pa malamig dito. Tapos nung bumiyahe tayo, naka-aircon naman yung sasakyan. Kaya yun, hindi na initan yung pagkain. Kita nyo yung kagandahan ng upuan. Pag naghugas ako, gaganyan lang ako. Pag harap ako, gaganyan lang ako. So hindi ko kailangang i-move yung buong upuan. Okay, para sa ating ulam ngayon, ito ang sangkap. Ito naman ang laman. Ang unang gagawin, painitin ang ating kaldero. At i-on ko tong stove natin gamit nitong electric igniter. Ayan siya, mas safe siya. Di baterya. Ayan o, may kuryente. So matagal ko nang ginagamit to. 4 bar pa rin siya, full bar pa siya. So sa mga stove kasi na ganito, kapag matagal mong hindi ginamit, mahirap siyang i-start. So kailangan mo ng puwersa. Ayan o, ganyan. O, di ba? Pero pagka, yan, kaka-start niya, i-start mo, mag-i-start siya agad. O, kasi may pondo. Then yun, lagay na natin to.
Saktong apoy lang kasi mabilis naman uminit yan. Itong igniter, sasabit ko dito para mabilis siyang kunin. Lagyan ng mantika. Hindi na kailangan na ganun kadami kasi non-stick frying pan naman ito. So pagka maglalagay ka na ng bawang sibuyas, hinaan mo na to dahil masusunog yung iluluto mo. No? Make sure lang na mainit na rin yung mantika mo. Pero ito kasi non-stick so hindi naman masyado maselan yan. Ang unahin ay, ako trip ko sibuyas muna eh. Yan, bumabalik na naman yung hangin, malakas. Kaya madaling lumamig yung lutuan. Sarap ng amoy. Diba? Sarap pagluto sa non-stick frying pan. Ay, non-stick kaldero. Yan, lagay natin yung bawang. Iba talaga yung quality ng luto kapag ka non-stick eh. No? So, lalagay ko na yung mga kamatis. Kamayin ko na. Yan. Bango. Sana kung naaamoy nyo ngayon to. Grabe. Lagay ko na rin yung luya. Gusto nyong maamoy to? Sabayan nyo akong magluto. Kung ano yung ginagawa ko, gayahin nyo. Para sabay tayong umamoy. Ang sarap, no? Kahit wala pang meat at kahit anong sangkap. Ewan ko, nakakagana talaga yung gisa, no? Okay, so ngayon, hintayin ko lang na lumambot yung kamatis. Tsaka ako ilalagay yung tahong. Ayan, mukhang pwede nang ilagay. Tapos haluin natin syempre para mapunta sa kanya yung gisa. Tapos lagyan natin ng patis. Syempre haluin natin. Siguro tatakpan ko na muna. Kahit mga 5 minutes lang. Yan, and then lalagyan natin siya ng tubig. Tapos yung pechay, then yung sili, tapos takpan. Iyo, no? Haluin natin. Tikman natin. Kulang sa patis. Yan. Kaya ito yung naisip kong iluto ngayon. Kasi may sabaw siya. Tapos seafood pa. Diba? Para maiba naman. No? Napupunta na ako sa point na ang dami ko nang nailutong Pinoy food na kung minsan nauubusan na ako ng iluluto na hindi ko na alam kung anong next putahe. Na napupunta na ako sa ibang lahi. Korean dish, American dish, Indian, Malaysian. So sana next time biryani. Kaso hindi ako marunong. Meron nabibiling isang set na ng biryani. So try ko. Pati basmati rice kailangan kong bumili. Yung manok madali lang eh. Pero yung sarsa kasi nun, hinahalo-halo. So pag-aaralan ko. Then try natin next time. Then mukhang okay na to. So ang next naman, hindi muna ako magpiprito. Mag-iinit muna ako ng tubig para sa aking shirataki rice. So hindi ko napapatayin yung apoy. Rekta na. Yan. Then meron tong takip. Para mas mabilis kumulo. Then ito naman yung aking shirataki rice. 1 cup na. Bawat pouch. So hintayin ko lang makulo to. Ngayon, habang hinihintay maluto yung shirataki rice, it's time naman para magprito ng Gigi. Aasinan muna nga pala natin to. Para may lasa. Parang hindi ko gusto yung frying pan na to. Ba't parang pang grill yung shape niya, no? Dagdagan pa natin yung mantika. Ngayon, ang gagamitin ko is tong. Okay, let's go!
Ang lakas tumalsik ng mantika. Ang ganda ng pagkakaluto pagka non-stick frying pa, no? Hindi naghihiwalay yung balat. Tsaka ang lambot, oh. Pwede na to. Puputok-putok pa eh. Tapos eto, hindi ko itatapon kasi magpiprito pa ako ng manok bukas. So, tatakpan ko na lang. Yan, takpan natin ng ganyan. Okay, this is it. Wala nang intro-intro. Shirataki. Oh, under pressure pa. Ay, magbukas. Ah, lakas nun ah. Look at that. Nice. Nakakatakam. Sigurado tayo magkakamay dahil meron tayong GG dito at napakasarap na sulib. Look. Ah, mainit pa. Tikim ulit. Uy, pwede. Nilagyan ko ng patis. Nagkalasa siya. Lagyan natin sa mangkok. Yan guys, oh. Ah, ang sarap niyan, di ba? So, yung dumi is dito ko ilalagay yung balat ng tahong din. Dito na kakain. Let's eat. Videoan ko muna yung itsura ng pagkain natin. Ito yung pagkain natin ngayon guys. Mamaya na yung prutas. Ito na muna. Tara, let's eat. Finally, matitikman ko na yung tahong na luto ko. Juicy. Ang gulay. Sarap. Tingnan nyo. Ayun, oh. Tapos GG. Maganda ang pagkakaluto sa GG. Tapos, mainit na sabaw. Ito yung GG na hindi siya matigas sa pagkakaluto, no? May konting crunchy, tapos malambot yung laman. Siguro sariwa yung galunggong na to. Perfect silang magka-partner nito. Tapos GG. Ang gusto ko sa GG, pwedeng nguyain kahit yung tinik, no? Kain po. Buti na lang nilagyan ko ng asin. Alam niyo ang pinakamasarap sa GG? Yung buntot.
ulo. Last piece. Let's go. Sarap. Dahil malamig dito, lumamig ka agad yung sabaw, no? Sarap. Bumili nga pala ako ng panggatong, tapos bumili ako ng bagong lalagyan. Ayan, para presentableng nakikita, di ba? Then nagdala ako ng isang saling. Eto. So, sa Camp Ragsak, di ba, binigyan ako ng isang buong tangkay. Hindi ko pa siya na putol-putol kasi nga wala akong axe. Ngayon, kadarating lang ng axe ko. Ito yung aking axe. Yan. Pwede siyang martilyo, itak. Tapos meron siyang pang-ikot ng nut. Then, I don't know kung ano to. Kung sabitan, ganun. Tapos, meron siyang kasamang tali. Itinali ko na lang ng ganyan. Di talaga siya ganyan. Nag-aralan ko lang sa YouTube. Ayan, yung tirintas. Ito yung gagamitin natin pamputol. So, may mga sanga dito na malalaki. So, putulin natin. Meron nga pala akong bagong stick para gamitin pang lagay sa ilaw. Lalagay natin ganyan. So, ito ay mas mahaba dun sa ginagamit ko na. Tapos, lalagyan lang natin siya ng paa. Ayan, tingnan nyo kung gaano siya kahaba. Diba yung dati hanggang dito ko. Ngayon, ito naman. Ayan, tingnan nyo kung gaano kahaba. Pwedeng panungkit ng bunga ng puno. So, ito ay carbon fiber. Kaya ang gaan niya. Pero sobrang taas siya. Paano ko switch? Pero ito yung maganda. The more na mas mataas yung pole, mas malawak yung masasakop ng ilaw. Ayan, naka-low lang siya. Yung mga ilaw na to kapag naka-low, mas matagal yung buhay. Katulad nung black dog na yun, no? Alas 12 na ng gabi, naka-ilaw pa rin. Hindi mayroon tayong dagdag liwanag, di ba? Dito natin banda ilalagay. Problema lang nito, pag humangin malakas. Pero buti tahimik na yung hangin niya. Hindi yata ako marunong magsibak ah. Ito yung ating lighter. Pwedeng ihaba. Yan. Tapos butane siya. Kung nasaan ako, doon pumupunta yung usok. Bakit kaya? Yan. Sara ko lang yung pintuan ng sasakyan. Papasok yung amoy ng usok dito.
Tignan mo. Papunta na naman sa akin yung usok. Maganda tong na-discover ko na gloves. Madali siyang isuot. Tapos, pang ganito lang siya. Pang bonfire. Parang hindi ka mapaso. Makapal siya. Oh. Hindi siya susunog. Tapos, maliit lang siya. Ayan, pagkatapos mong gamitin, lagay mo dyan. Yan. Yan ang perfect. Make bonfire sa malamig na panahon. Nawawala yung sobrang lamig dahil dito sa apoy na to. Nasasagap mo yung mainit to. Sarap sa pakiramdam. Naghahalo yung init tsaka lamig. Laking bagay na may saling, no? Tagal niyang mawala. Ganda, oh. Pang bonfire talaga yung pormahan, ano? Cute ng aso kumakain ng Pringles. Gusto mo pa? Oh. Kumakain ka pala ng Pringles, no? Marshmallow, kumakain ka ba? Oh. Togi. Sanay ka siguro sa mga camper, no? Alam na alam mong camper, no? Lapitan mo. Di mo na ako iniwan mula kanina. Sarap. Sa'yo na lang to. Sakit pa puta yung hangin. Sakit sa mata. Pwede pala ako mag-alaga ng aso, no? Kasama sa camping. Nawala na yung apoy, puro baga na lang. Gusto pa. Sige, kain na. Matutulog na ako. Magilamos muna ako tapos toothbrush.
Ito nga pala yung unan ko. Tagal na sa akin nito, hindi ko lang ginagamit. Ayan, oh. Ang kapal niya, oh. Pero di hangin din siya. Yung nga lang, kahit hindi mo nahanginan, makapal na siya eh, no? Ayos pala to. Parang malamig ah. Kukulangin to ah. Suot ko yung jacket ko. All black. Ayan, pwede na ako matulog. Dito, kapag umulan, no, sobrang maputik. Kaya, tama lang na naka-cot bed tayo. Tsaka, maraming insekto dito. Yun nga lang, ang maganda, walang langaw tsaka langgam. Right? Good night, everyone. Dahil madilim kagabi, no, hindi masyado tumatak sa akin yung location ng tent ko kung saan ako nag-camp. Parang disoriented ako ngayong pagising ko. Parang, nasan ba yung ulo ko? Nasan ba ako banda? Dito sa pwesto ko, yung araw pag umaga, sumisikat banda doon. So kanina, dahil nakasara lahat to, no, walang pumapasok na hangin, naramdaman ko yung init. Sabi ko, parang wala ako sa bundok, but parang nararamdaman ko yung init. Yung nga pala, nakatutok sa akin din, walang pumapasok na hangin. Ngayon, pagbukas ko dito sa tent, ay, yung hangin ng lamig, oh. So, yung hangin yung nagpapalamig sa weather dito. Ngayon, kapag walang hangin, then tutok ka sa araw, mainit talaga siya. And then, eto nga pala yung sapatos ko, matagal na. Merel yung tatak niya, ganyan siya. So, nabili ko siya sa SM kasi mahilig akong maglakad-lakad sa kabundukan, kagubatan, ganun, nung hindi pa ako nagka-camping ng nagbablog, no? So, binili ko to. Ang masasabi ko dito, matibay siya. Although, meron talagang visible na kalumaan, pero normal lang yan. Ang maganda dito, hindi siya bumubuka agad, hindi napupunit, at ang maganda, pagka nilusong mo sa tubig, madali siyang matuyo. Hindi pa naghihilamos, nagbablog na. Wala ba dumi yung mata ko? Dito nga pala, kahit na malamig yung panahon, nakakaitim pa rin yung sikat ng araw. Sabi sa akin nung mga tropa na nag-Lake Tabeo. So kahit na anong lamig, basta natutok sa iyo yung araw, yung UV rays, pag-uwi nyo sa bahay, namumula daw kayo. Ngayon, dahil nakasasakyan naman tayo, no, hanap tayo ng bagong bucket hat. Yung maganda yung shape, tsaka mas malapad yung visor niya. Kasi yung dati kong bucket hat, pang motor lang yun eh, kasi dapat compact, di ba? Sabi ko nga pala kagabi, walang masyadong langaw. Ngayong maaraw na, medyo, hindi naman madami, may langaw na. Siguro dahil sa fertilizer na nilalagay nila sa mga tanim nila dito. Ito, pampaalis ng langaw. Hello!
Hello, doggy. Doggy. Nakalimutan kong patayin yung Christmas light. Ngayon magluluto na ako para pakagala na tayo dito sa campsite. Inom muna tayo ng kape, pampalakas. May pressure. Sarap to promise. Ito yung masarap. Tapos lagay mo sa may yelo. Tama lang yung tamis. Pwede naman palang shortcut na kape na lang na ganito. Okay, ang mga produkto natin ay malamig pa. Buo pa yung aking yelo. Siguro uunahin kong gawin yung carbonara. So, lalagay ko muna dito yung manok para hindi mataw agad. Hindi naman siya frozen. So, pag pinirito natin, hindi naman siya mag-ihilaw. Ito yung sangkap. Iabanti ko lang ng konti yung lamesa at masikip. Yan, pwede na yan. So, ang process ng paggawa ng carbonara ay syempre unahin nating palambutin muna yung spaghetti noodles. Ang naiisip ko lang, laging may sobra dito kasi wala talaga silang isang pack na pang isang tao lang, no? Laging may sobra. Hindi ko lang sure sa mga ibang tindahan kung pwedeng tingi. So, lalagyan lang natin ng tubig to. Tutok ko na dito yung gripo para mabilis. Pangkulo lang naman to eh. Sindihan ulit natin gamit ng electric igniter. Diba? Ang bilis. Lalagyan ng konting mantika, asin, tapos lalagay na yung spaghetti noodles. Dahil ako lang naman mag-isa, hindi ko nadadamihan, no? Yan. Siguro ganyan. Okay na yan. Habang pinapalambot natin yung noodles, maghihiwa naman tayo ng bawang at sibuyas. Sa pagkakamping ko, unti-unti natututo na ako maghiwa. Tapos itong bawang, pipit-pitin natin para lumabas yung aroma. Tsaka para madali siyang balatan. Yan, ganyan lang yung paghiwa. Apat na bawang lang. Pagkatapos niyan, hiwain tong bacon and cook ham loaf. Hindi ko alam bakit dalawa yung binigay nila, no? Para mas maraming flavor, ganun. Then, naghahanap ako ng mushroom sa sangkap. Siguro, nandito na yan sa pasta sauce na carbonara, no? Para dito naman, kakuntian lang. Dahil ako lang mag-isa, diba? Pero ito ay good for 3 person, ha? Alam nyo sinong naalala ko pagka magluluto ng pasta-pasta? Si, Mio. Yung may-ari ng campsite ni Mio. Magaling daw sila sa pagluluto ng pasta. So ito ay gagawin kong square. Yan, ganyan siya. Yan. So marami akong sobra dito. Bibigay ko na lang to sa aso. Tabi ko muna. Then, pansinin niyo, 'di ba? Umiikot yung upuan ko. So yung planggana sa likod ko. Ikot lang akong ganyan, makakapaghugas ako. Huwag nyo lang gagamitin sa river. Di ba, mahilig tayong umupo sa ilog, lalo pag malinaw. Eh, ang problema, ito kasi may bearing. So, pagka nabasa siya, mangangalawang siya. Tsaka meron siyang grasa. So, pwede mo punta sa tubig yung grasa niya. Tapos, yung some components nito is gawa sa bakal. Hindi siya nangangalawang sa labas dahil nakapintura, pero pagdating sa loob, dun nagkakaroon ng rust. Kaya, much better sa dry area nyo lang siya gamitin. Or, pwede naman maulanan, wag lang yung mababasa yung ilalim. Ito naman yung isang meat, all-day bacon. Lamig pa. So, ganyan siya. Pang samji. Siguro, dalawa lang na ganito yung gagamitin ko. Then, bigay na natin kay Doggy. Ayan. So, iwain lang natin siya ng pa-square din. Tignan nyo, napaka-effective ng apoy na to. So, dahil nagbo-bonfire tayo na gamit yung mga kahoy, hindi na ako bibili ng one fire na malaki. Bibili na lang ako ng ganito kaliit para pang taboy lang ng langaw in case na yung campsite is malangaw. Para sa carbonara natin, ito lang isang cup, isang creamy carbonara pasta sauce, all-purpose cream, at ito,
chopped onion and garlic, tapos bacon and yun. Tapos paminta. Naghanap talaga ako ng mushroom pero yun nga, baka nandito na. Not sure. Siguro pinagsama-sama na dito, no? And then yun nga yung spaghetti noodles. And medyo nalambot-lambot naman na siya. Kung pwede natin siyang ganyanin para di masyado sumobrang lambot. Dito na natin magagamit yung mga sandok ng Awada, oh. Sa pagka-camping, no, dahil exposed nga tayo sa lahat ng klase ng elemento sa outdoor. So, nawawala yung ating takot sa insekto, pangdidiri sa mga elemento dyan sa lupa, kung ano man yan. Sa weather, nagiging immune tayo. Although nakakaramdam pa rin tayo lamig, init, pero I mean sa isip natin, parang okay pa rin. Dahil lang galing ka sa hirap na sitwasyon, halimbawa, nanggaling ka sa may bagyo. Then, pag uwi mo sa bahay may bagyo, maisip mo sa sarili mo, basic. Tapos, yung common pa na nangyayari sa bahay natin, yung magba-brown out, di ba? Wala ng kuryente. Tayo, nagpapanik minsan. Paano yung cellphone natin? Paano yung ilaw? Paano yung electric pan? Dahil tayo ay camper. Of course, nag-invest ka na sigurado ng tent, ilaw, lutuan, power station, ganyan, di ba? By the time na may mangyari man na hindi inaasahan sa bahay ninyo, ready ka. Kumbaga, hindi mo siya binili dahil doon. Pero dahil camper ka, unaware ka na lagi kang handa kung ano man mangyari sa may lugar ninyo, di ba? Pwede na to. Umulan na naman. Sisikip na naman ang aking bahay. I-atras ko lang to at magpiprito na ako eh. Huwag niyong gagawin to pagka may nakasalang na niluluto. Baka matapon sa inyo yung mantika. Tapon may tubig. Dito ako na papatakan ng ulan kasi pag ganyan yung, alam mo yun, pag ganyan yung canopy ko. So, nababasa ito. Ngayon ang gagawin ko, imumove ko tong kalan. Yun ang maganda dito. Pero mukhang panandalian lang yung ulan eh, no? Siguro, pwede na siguro yan. Ngayon ang gagawin ko, dito na rin ako mag-gigisa. Para pag nilagay yung sauce, tuloy-tuloy na yung carbonara, di ba? Kesa i-transfer ko pa. Ngayon, meron akong mantika kagabi, pero siguro yung bagong mantika na lang ang gagamitin ko kasi para sa carbonara. Baka kasi maglasa na galunggong yung aking carbonara. Ay, lumakas yung ulan. Mabasa. Yan. Siguro, isasara ko muna yung pintuan para maluwang ako. Aray ko. Yan. Di ba? Hindi problem solved. Lakas ng ulan. Sibuyas, then yung bawang. Tapos lagyan na natin yung mga meat. After maluto niyan, ilalagay na natin tong pasta sauce, tapos paminta, then haluin natin. Ayon dito sa ingredients ng Fiesta Party Carbonara, kailangan natin is may butter dapat pala siya, and grated cheese, tapos canned mushroom. So kulang yung putahin natin, no? Akala ko kasi kasama na dito yung mushroom, hindi pala. Next time pagka bibili na lang ako, magdala na lang ako ng listahan. Then ang next naman ay all-purpose cream. Then ilagay na natin ang spaghetti noodles.
Maganda yung pagkaka-boil ng spaghetti noodles ko. Matigas-tigas pa siya. Ngayon, nahaluin natin siya gamit nito. Ngayon, mukhang okay na tong carbonara. Ito naman yung gagamitin natin, pamprito sa manok. Ngayon, kunin na natin yung manok. Quarter leg lang to. Sara ko lang itong pinto. Ayan. Imamarinate muna natin yung manok. Ito yung gagamitin ko. Ipiprito ko na yung manok na hindi ko nahihiwain. Sana kasya. So, ito siya. Meron tayong pambreading dito. Lagyan lang natin siya ng konti. Ayan. Maghuhugas na ako ng kamay. Ba, kita nyo yung hirap pagka mababa yung galon ng tubig. Hirap maghugas dahil mababa nga. Yan, magpirito na tayo. On natin ulit. And guys, hindi pa ako nagpapalit ng butane ha. Simula kahapon. Ay, lagay natin ang lahat ng mantika na to. Yan. Expect ko na tatalsik yung mantika, so lagay ko na to para hindi ako mahirapan maglinis mamaya. Ang kulang pa sa pagluluto ko is tissue, no? Yung dried tissue, para kuha-kuha na lang ako ng ganun, no? Yung nakapack lang na ganyan, no? Para pag maghuhugas ng ganito, mapupunasan mo kasi tulad niya, no? Basa siya. So pag nilagay mo dyan, tatalsik. Pagkatapos umulan, napalitan ng hamog yung kapaligiran, no? Ang labo na, oh. Sobrang lamig din siguro, no? Galing. Sarap sa mata, no? Tingnan nyo, di ba umulan? Yung pegs natin is stainless, so hindi mo na iniisip na mga ngalawang siya after mong ginamit. Tapos, ang maganda pa, stainless siya. Smooth lang siya kapag hinila mo. Madali siyang tanggalin. Tsaka wala kang inaalala na pintura, gano'n, na magagasgas siya. So ito, ganito talaga yung kulay niya. Tapos ang tatag niya. So sulit naman dito. Medyo mahal lang compare sa mga ordinary. Pero ordinary kasi yun eh. Kaya ang gagawin mo na lang yan, lilinisin mo na lang gamit ng basahan para matanggal yung putik. Kasi nga, umulan, di ba? Mukhang mainit na yung mantika. Hinaan ko lang. Sigurado tatalsik to. Kaya gagamitan natin ng tong. Ayan na. Ayun, di naman pala siya natalsik. Ay, tumatalsik nga. Sarap ng ganito, ano? Para kang ginagamot. Lalo na sa utak mo. Tsaka sa katawan mo, nakaka-relax. Tapos, dito, iba-iba yung nakikita mo eh. Merong maliwanag na mainit. Merong malamig na malabo. Merong mainit naman talaga na hindi mo mawari kung nasa mataas na lugar ka ba or kung ano, no? Ang brown ng lupa dito, no? Parang sa paggawaan ng paso. Pwede na siguro to. Sunog. Konti na lang. Mga 5 minutes. Pwede na to. Dapat to may tissue eh, no, sa plato para na-absorb na yung mantika. Para mas masatisfied tayo sa kakainin natin, ilabas ang situ na kulay red para mas masarap. Nalagyan natin ng yelo. Pagkatapos, ilalagay natin yan dito sa Jack Daniel na binigay sa akin. So maraming salamat. Ayan. Tsaka yung kanyang stainless steel na straw. Ayan, para magkasya sa baso natin yung yelo. Chop natin siya. Walang ibang sasarap pa sa malamig na situ red. Tapos takpan natin. Tapos ilagay ang straw. Wow! Okay, let's eat. Ito ang ating pagkain ngayon. Samahan din natin siya ng mangga. So, ayan. Kompleto. Gulay na lang ang wala, no? Tikman na ang carbonara. Medyo kulang to, no? Pero, let's see.
Creamy siya. Masyado siyang malapot. Hindi, baka hindi malapot. Siguro dahil sa spaghetti noodles na hindi sobrang lambot. Maano siya eh. Alam mo yun? Parang malapot pag kinagat mo. Ganun siya. Sa tingin ko, masyado siyang creamy. Na tipong hindi mo makakain ng sunod-sunod. Parang mauumay ka. Pero kung lasa ng carbonara, unang kagat mo o unang subo mo, okay, carbonara siya. Pero may kulang eh. Meron tayong manok. Medyo may dugo pa siya, no? Akala ko luto na yung manok, pero kulang pa pala yung pagkakaluto sa kanya, no? Dahil sa breading, no? Siguro nabigla yung manok ko. Kasi, oh, tignan nyo. Yung gitna, hindi pa luto. So, ang kakainin ko yung gilid. Sarap ng may breading, oh. Init. Try naman natin tong C2. Sarap niyo nakikita na may pawis na ganyan, no? Ayun, hindi ako nasatisfy sa manok ko kasi hilaw pa. Bakit ganun? Sunog na yung labas pero yung loob, yung kalahati, hilaw pa. Kain na lang ako ng prutas. Pampalubag loob. Mangga. Yung weather ngayon dito, umiinit. Tapos, ayun, no, umaambon ulit. Kaya yung singaw sa ground, parang umaangat agad. Maasim-asim yung mangga. Sarap. Natapos na ako't lahat-lahat. Yung apoy nito, nandito pa. Siguro 2 oras na yan. Meron nga pala akong bagong trolley. Pero yung pinakamaliit. Ganyan lang siya kalaki. Ayan. Ito ay ginagamit kapag halimbawa gusto mong maghugas ng plato. So dito natin ilalagay yung mga plato para hindi natin bitbit ng ganyan habang naglalakad. Especially kung malayo yung pinaghuhugasan. Pwede rin isakay mo dito yung iniigib mong tubig kasi mabigat nga yun. So, diba? Hinihila mo na lang. Ayan, lagay natin dito. So, ang ilalagay ko dito ay yung mga hugasin. Ito pa. Panglinis. Ito nga pala yung toilet nila. Hindi, joke lang. Ay, check natin ang CR. Comfort room, may sticker pa ni Mountain Junkie and si General. Ganyan yung itsura ng kanilang CR. Very traditional yung kanyang toilet bowl. Malinis naman yung tubig. Ang napansin ko, wala silang running water. Kaya dito tayo kukuha ng tubig sa galon. And kapag dito ka maliligo, ayan, kita yung ulo mo dito. Dalawa nga pala yung CR nila dito. Ito yung isa. Merong 2 container ng tubig dito. Pagpasok mo sa loob, ito yung lababo. Ito naman yung hindi pala palikuran to. Wala palang toilet to. So yung CR nila, walang running water. Kaya kukuha kayo ng tubig dito. Malamang ito yung toilet. Ayun, ang ganda ng toilet bowl, oh. Bago lang. So kapag dito ka naman maliligo, kita ka dyan. Then ito namang isa, not available. Naalala ninyo yung una natin pinagpwestuhan dito sa bungad. Ito yung pathway. And then dun sa bago nating pwesto ngayon, kung dun naman kayo pwesto, meron din siyang daanan. At may pagkahagdan pa yung shape niya hanggang dito. Medyo hihingalin ka lang kapag pabalik ka na sa lugar mo, no? Tapos dito daw sa phase 6 is pang big groups. Ngayon kung 2 to 3 dun sa una nating pwesto. Then meron pa daw isang pwesto dun sa may bungad. Ito yung phase 4B, malapit sa entrance. Kung mahilig kayo sa mapuno, dyan pwede kayo magtayo ng hammock. Paglagpas natin sa phase 4B, mukhang ito yung phase 4A. So mas maluwang din dito
at overlooking. Kung pagkukumparahin natin yung pwesto ko doon na open versus dito sa Phase 4, mas gusto ko tong Phase 4. Hindi ko lang kasi alam na pwede rin pala magpwesto dito. So yan yung makikita nyo ngayon. Mas presko at mas payapa yung view. Ang disadvantage lang dito, malapit siya sa kalsada. Kaya maririnig nyo yung mga, iilan lang naman yung mga dumadaan, pati motor iilan lang din. So yun. And malapit ka pa sa CR kung saan ako naghugas ng plato. At ang maganda dito sa umaking campsite, pwede kang maglibot-libot dito sa forest nila nang walang babawal sa'yo kasi wala naman ding nakatira. So para tayong nagtitrekking ngayon. No? May daanan naman, so mukhang safe naman dito. Napunta ako dito sa ibaba na line ng nilakad ko. So, meron palang tanim dito. Kaya pala may gas-gas doon. Yung mga nagtanim, malamang doon sila dumadaan. Ang layo na ng nilakad ko. Pababa siya ng pababa. So, ang mahirap nito yung pabalik kasi lahat paakyat. Mukhang alam ko na kung saan tayo mapupunta pag diniretso pa natin to. Malamang doon, no? Sa taniman na yon. Tsaka kita nyo yung daan. Ang layo pa niyan. Pero at least, di ba, dito sa Umaking, meron pa rin palang lugar dito na, alam mo yung pine tree na malaya ka kahit saan ka pumunta. Kung gagayahin nyo man yung ginawa ko, kailangan ready kayo. Kasi baka mapasubo kayo. Ang layo nyo na pala. Tapos yung babalikan ninyo, sobrang taas. Pero maganda siyang exercise kasi maganda yung klima, malamig tapos yung hangin malinis. Tubig. Ang maganda sa pwesto ko, pag ikot mo ng ganyan, yan yung makikita nyo. At pag ikot nyo naman ng ganyan, yan naman ang makikita ninyo. Sakto yung pagbalik natin, umulan. Pwede na ako minom ng vitamins. May papakita ko sa inyo. Sabi lang sa akin ng may-ari. Yung babaeng nakausap ko pala is siya yung anak ng may-ari. At yung parents niya ay dito nga pala sila nakalibing. Ito yung puntod ng father niya at ito naman yung mother niya. And sundalo pala dati yung father niya. Veteran soldier siya at member siya ng 66th Infantry Regiment of the United States of America, Armed Forces of the Philippines. At kaya pala tinawag na Umaking campsite ito ay dahil Umaking yung pangalan ng father niya. Tapos, Ayona naman yung pangalan ng mother niya. Malamang, ito pa lang yung first time ninyong makikita na paandarin natin itong mini jeepney. Sakto, marami pa akong AA battery dito. Ito ay para sa remote control niya. Buti pa si mini gym nakasetup eh. Palit na yung mags, pati yung gulong, no? Yung snorkel pa. Ngayon na nasubukan na natin sa pagka-camping ang jeepney, ang number one talaga na nakikita kong kulang sa kanya is yung awning. Especially yung awning na 270 degrees. Para kagaya ngayon, kahit na umulan, buksan ko yung pintuan, hindi papasok yung tubig dito. Para sa tent naman, kung saan ka matutulog, much better kung meron tayong rooftop tent para mabilis na lang siyang i-assemble.
At kapag naglagay na tayo ng mga accessories sa jeepney, obligado tayong mag-upgrade ng suspension dahil bibigat po yung load ng ating sasakyan. So automatic, naka 2 inches slip po tayo. So kailangan natin magpalit din ng mags and tires. Yung tire na ilalagay natin dapat all-terrain or rough terrain tire. Sa mags naman, sis, magpapalit din tayo ng gulong, di palitan na rin natin yung design ng ating mags. At lalakihan natin siya ng isa. Gagawin natin siyang 16 from stock size na 15. Para sa pagluluto naman, para nakatayo tayo habang nagluluto kasi mas maganda siya, may puwersa pag nagpe-prepare ka ng food, tapos mas mabilis kang kumilos. Ilalagay natin dito yung katana na lamesa kung saan doon tayo magluluto. Pero dito pa rin tayo kakain. Sa ngayon, yung palang yung nakikita kong dapat na ilagay kay jeepney para mas ma-enjoy natin yung pagka-camping. Yung mga importante na ilagay ko naman na. Kagaya nitong cellphone holder and cup holder at the same time. So ito ay from Japan. Ito naman yung cover para sa ating windshield once na nagpark tayo sa mainit. Pero dito hindi ko muna nilagay kasi malamig naman yung panahon. Isa sa importante is itong matting. Kagaya ngayon, no, nadumihan siya. Kung ganito lang yung ating sapin dito sa baba, is kakapit dyan yung dumi. Unlike dito, kahit punasan lang, matatanggal na siya kaagad. Tsaka kapag basa yung paa mo, hindi direktang papasok dito yung tubig. And yung matting, nailagay ko na. So, laking bagay nito. At least hindi nadudulas yung mga gamit. Ang kulang pa sa accessories is yung sabitan niya dito sa window, kabilaan. And naisip ko, lagyan ko rin siya ng lagayan dito. Para yung mga kumot, unan, nandito na lang sila. Pagkatapos, lalagyan ko siya ng bag para hindi katulad nito, halo-halo yung mga gamit. Kaya kapag ka naghahanap ka, ang dami mo pang bubulat-latin bago mo mahanap. Ito namang dalawang to, nilagay ko lang para matakpan yung wire na nakalabas dyan. Ito namang ilaw na black dog na binigay sa akin is okay naman pala siya, tumatagal din, basta naka low mode lang siya. Kaya sa next video natin, isasama ko kayo sa pag-setup kay jeepney. Papalitan natin yung mags and tires, suspension, lalagyan natin ng 270 awning, rooftop tent, at yung lamesa sa likod na pintuan. Madako naman tayo dito sa Omaking campsite. Ang biyahe mula Baguio City hanggang dito, siguro mga 2 hours. And then, pagliko ninyo doon sa kantong pinakita ko sa inyo, doon na mag-uumpisa yung challenge sa pagpunta dito. Mapapa-challenge ka kahit nakamotor ka, kotse, 4x4 SUV, van, kasi nga yung kalsada, maraming basag na simento. So yung basag na simento, syempre, mag-iiwan siya na nakausli. Pwedeng sumayad siya, it's either sa bumper, sa differential, sa chassis ninyo. Kaya pag-isipan nyo muna kung dapat ba kotse yung dadalhin ninyo or magmotor na lang. Pero dito sa jeepney, hindi ko naman masyado ginamit yung 4x4. So kahit na 4x2 na sasakyan, okay naman doon. Ang inaalala ko lang is yung baka may sumayad sa ilalim. Ang rate nila dito, siningil ako ng 1,000 pesos para sa car camping. So ang sabi naman ng may-ari is sa 1,000, pwede na yung dalawa doon. Mag-additional na lang kung mag-extend at kung may kasama ka pang ibang tao. Then sa klima naman dito, tama lang yung lamig, hindi sobrang lamig. Pagkatapos pagdating ng hapon, kagaya sa Baguio City, umuulan. Kagaya ngayon, maulap na naman. Ang masasabi ko naman sa camping ground nila, hindi siya ganun kalawak. Kasi hindi naman lahat ng part dito is pwede mong pagpwestuhan. Kasi nga may puno, hindi pantay yung lupa. Pero doon sa mga pinakita ko sa inyo, sa tingin ko, kasya yung 15 car camper. And sa moto camping, walang problema kahit saan pwede. Pagdating nga pala sa signal, ako yung naka-TM, wala pong signal talaga. Ngayon, merong binabayaran doon sa tapat na tindahan. Pwede kang mag-rent ng wifi doon. 50 pesos, 8 hours. Pupwesto ka lang ng hindi nakatakip yung cellphone mo kasi kung minsan nawawala siya. Pagdating sa kuryente, yun nga, walang kuryente dito. Yung mga ilaw lang nila is solar powered. Sa insekto naman, wala pa akong nakitang langgam dito, no? Pero may langaw. Mamayang magtatakip sila, may konting lamok. May mga lumilipad lang na maliit na insekto, pero hindi naman ipis, hindi ko lang alam kung anong klaseng insekto yun, pero harmless naman siya. Ayun nga, merong aso dito. Mabait naman yung puti. Meron lang isang asong maliit na kulay itim na wala siyang takot sa tao, so kahit na nakikita ka niya, lalapit siya sa pagkain na nakalapag, kakainin niya. Pagdating sa basura, may designated area naman para doon mo iwan. So, hindi naman sila ganun ka-strict sa basura, basta naka-segregate yung nabubulok sa hindi nabubulok. Pagdating sa katahimikan, may konti ka lang naririnig na mga sasakyan and motor. Then, sa panahon na nag-camping ako dito, merong nagpuputol ng puno.
And then, konti lang akong naririnig na pukpok. Pero majority, tahimik dito. So, kung ako ang tatanungin ninyo kung okay ba sa umaking, okay na okay siya. Kung gusto mo ng raw at may pagka-adventure pa. Hindi lang sa sasakyan or sa motor, pati yung paglalakad, di ba? And magsa-shoutout sana ako sa mga previous na nag-comment sa video ko. Kaya lang, na-expire na yung wifi ko dahil alas 4 na ng hapon. So, in-start ko yung 8 hours kaninang alas 8 ng umaga. Kaya yun, hindi ko na mabasa yung mga comment ninyo. Di ba, sa next video natin, yung mga nag-comment dito, siguro pipili ako ng 3. Yun ang babasahin natin sa next content. Which is, sobrang excited din ako. Kasi, kagaya lang din ng pag-release natin kay Jimny. Sobrang excited din ako kasi masiset up na natin yung Jimny at hindi siya patingi-tingi. Kumbaga, full blast na kagad. So, yun, likpit na mabilisan. By the way, ngayon ko lang na-discover ito na ganito pala ito ginagamit. Mas mapapadali pala yung paghigpit mo sa tali kapag ginamit mo ito kumpara sa pagtali natin ng ganyan. Na-discover ko lang sa mga videos na pinapanood ko. Ganun pala siya ginagamit. So, yun. So paano guys, kita-kits na lang sa susunod na video at samahan nyo akong i-set up itong ating Jimny. Maraming salamat sa inyong oras. Kita-kits sa susunod na video.